Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito pag-usapan natin to, itong masinsinan mga minamahal, mag-ay to ay nga tayo, 'di ba? So, gusto ko rin marinig yung mga komento ninyo ha. So, i-comment nyo din. Ano kaya yung pinaka main reason, 'di ba, kung bakit bigla ang nag-withdraw? Oo, talagang binawi nitong grupo ni Defensor, 'di ba? Grupo nila Manong Chavez. Ito nga pong impeachment complaint laban nga po kay President Bongbong Marcos. 'Di ba? Bakit kaya? Maybe mga minamahal kung ako yung yung tatanungin. Kasi 'di ba may mga kasabihan tayo, a real winner never quits. 'Di ba? So yun yung kasabihan natin. And a quitter never wins. So ibig sabihin, maybe, 'di ba, mga minamahal, gumagawa lang sila ng ingay, 'di ba? Or maybe umaatras sila sa laban kasi alam nilang wala silang laban. 'Di ba? Alam nilang hindi uubra. Kaya tingnan ninyo, 'di ba? Walang nag-endorse. Nakakahiya mga isipin, pero yung nangyayari urong sulong. Pero gusto nila yung way na hindi sila napapahiya. Kaya yung ginawa nila, hindi Supreme Court na lang diyan yung bahala. Sabay ganon, mema kayo, mema sabi yan. 'Di ba? Dapat sana, total sabi nga ninyo, malakas ang ebidensya ninyo. At kayo pa nga yung nagsabi, nagrereklamo na yung unang impeachment complaint nila Attorney Andre De Jesus abay sobrang hina. 'Di ba? Kayo na ngayon nagsasabing mahina, 'di ba? Bakit hindi nyo itinuloy yang sa inyo? 'Di ba? So medyo napaghahalataan kayo, 'di ba? 'Di ba? So kiniklaim nga nila mga minamahal na they have all the concrete evidence, 'di ba? Para nga po dito kay President Bongbong Marcos, para nga po mapa-impeach, and they have all the witness. Kasama pa nga dyan yung nandun sa ibang bansa, yung Pugante si Zaldico na nagtatago, abay mag-witness daw dito sa impeachment complaint ni President Bongbong Marcos. Di ba sabi ninyo, lahat meron na kayong witness, meron na kayong ebidensya, bakit hindi ninyo pinursue? Ano yung meron? So, nag-iingay lang kayo. O ngayon, napahiya tuloy kayo. Sira pa pati pangalan ninyo. Katulad ni Mike Defensor. Sirang-sira yung pangalan niya eh. 'Di ba? O, napag-alaman pala na hindi pala to pro-environment. 'Di ba? Hindi pala to pro-nature. Kundi nabansagan tuloy siyang pro-interest. 'Di ba? Ano yung sinasabi nila na sa Supreme Court na lang natin dalhin? Kala ko ba matibay yung ebidensya ninyo? Alam niyo yung sinasabi nila na sa Supreme Court na lang natin dalhin. Isa lang yung ibig sabihin yan eh. Hindi kayo mananalo sa Kongreso. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang impeachment mga minamahal ay number games. Kung wala kang numero, kahit pag-usapan pa yan sa plenaryo, kahit pumasa yan sa Committee on Justice, kahit pa man yan ay pagbotohan dito sa House of Representatives, hindi kayo mananalo. So, dahil ba alam ninyo na malabo kayong manalo sa Kongreso, abay, inatras na ninyo para hindi kayo masabihang loser. Ngayon pa lamang, nasan yung mga yagballs ninyo? Di ba mga minamahal? And gusto nilang maging politically dead itong kanilang ini-issue kay PBBM. So that's why na sinasabi nila na hindi. Supreme Court na lang ang bahala. Gusto nilang mag-exit nang hindi nagmumukhang talo. Yun mga minamahal. Tandaan ninyo ang impeachment ay isang political. At ang Supreme Court ay isa puyang legal. So kung wala kang matibay na legal na issue, babagsak din yan kung wala kang matibay na ebidensya. 'Di ba? Kung totoong meron kang laban, dapat ipinursue ninyo. Paano ba naman kasi nag-file sila ng impeachment complaint, 'di ba? Syempre alam naman natin na inutusan daw di umano ni Gloria Macapagal Arroyo. Ito namang si GMA, nag-utos, hindi niya naman in-endorse. Wala man lang kayong, 'di
Diba? Wala man lang kayo nautusan na pwedeng mag-endorse. Nag-file-defile lang kayo. Nag-file lang kayo. Okay, mga veterano at batikang abogado pa man din kayo, no? Oo, mga minamahal, nag-file kayo pero walang nag-endorse. Kasi yung way of impeachment nila, mga minamahal, is through representation, 'di ba? Na sila isang private citizen, magpa-file sila, tapos merong magi-endorse, pag-uusapan sa plenary hanggang sa Committee on Justice, tapos pagbobotohan. So, pwede din naman yung magkasundo yung mga yung mga kongresista, mas easiest way yun, yung pipirma, katulad nung nangyari kay Sara Duterte, kaso alam naman nilang hindi magiging effective yun. So, ang ginawa nila, nag-file sila as a concerned and private citizen, pero wala namang nag-endorso. Bakit ganon? Akala ko ba madaming sumusuporta sa mga Duterte? Akala ko ba magagaling kayo? Akala ko ba matatalino kayo? Nag-file kayo, gumawa lang kayo ng ingay, tapos hindi nyo din tinuloy, edi nagmumukha kayong mga tangengot. Ano yung nangyari? Nasaan yung mga yabang ninyo? Ito pa namang si Mike Defensor, tandaan ninyo, isa po yung dating kongresista. Magaling yan sa power play. Hindi siya yung tipo ng street politics. Power play yung trip ni Mike Defensor Kasi unang-una, wala namang mawawala sa kanya Bakit walang mawawala? Hindi naman siya kongresista, 'di ba? So, walang mawawala sa kanya, mga minamahal. Pero ito yung pinaka-problema dito nabisto. Yung kanyang pagiging DENR secretary. 'Di ba? Halos mapulbos na yung mga kabundukan. Wala man lang siyang pakialam. Doon natira yung pangalan niya. So, yun ba yung dahilan? Kung bakit mo inaatras ito nga impeachment complaint na i-file ninyo, baka mamaya nag-away sila ni Chavit Singson. Hindi natin alam. May kaguluhan na pala sa likod ng korte na nang hindi natin nalalaman. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Magugulo talaga yung mga DDS. Wala sila sa hulog kung mag-isip. 'Di ba? Naalala ko din dati. Si Digong kung gaano kagulo. Pupunta daw siya ng West Philippine Sea, naka-jet ski. Ginawa niya ba? Di ba hindi? So sabi ko nga sa inyo, magugulo sila O tingnan ninyo, sila lang din nag-aaway. O may Team Sara, may Team Alputera, may Team Hanelet. Di ba? May kanya-kanya silang team. Sila nga nagbabanatan 'Di ba? Diyan pa kaya sa pag-file ng impeachment, mga minamahal. Actually, I think gumagawa lang sila ng ng ingay Especially na kasi kasama diyan si Ferdinand Topacio na kakapanumpa pa lang bilang miyembro ng PDP laban. So, mukhang gustong magpapapel, kaya gumagawa ng ingay. Kasi hindi naman talaga nila kayang pulbusin si PBBM Sa totoo lang, mga minamahal, ang ginagawa nila, puro lang ingay. Oo, walang ebidensya. Ano ba yung ikinasa nila? Culpable violation of Constitution, betrayal of public trust kuno. Pero nung hiningan ng ebidensya, wala namang bago. 'Di ba nung hiningan ng dokumento, wala din namang bago. Wala din namang mga COA findings. So basically, walang-wala. Basura yung kanilang impeachment. Ngayon, normal ba ito na biglang atrasan? Hindi naman ata pwede yun sinisigaw mo kahapon, impeach PBBM, tapos ngayon, ay, Supreme Court na lang pala ang bahala. Nagmumukha tuloy kayong mga loser niyan. Natakot ba itong si Defensor? May nag-reveal ba ng mga sikreto niya? Kaya mukhang umaatras siya, or baka pinayuhan na din ni GMA na, oy, huwag tayo dyan. Nadadali ako dito. Na-involve yung pangalan ko. 'Di ba? Pinayuhan ba? So, alam naman natin kasi, mga minamahal, na yung mga taong sobrang ingay, yung mga taong hindi yan napagbigyan. Oo, yan yung mga taong wala sa posisyon, 'di ba, na gustong makakuha ng posisyon pero hindi napagbigyan. Kaya galit-galitan yung atake nila dito sa ating presidente. Kasi, biruin nyo, yung politika, ginagawa ba namang negosyo? Pansinin ninyo. Ngayon, hindi na pagbigyan itong si Mike Defensor. Tingnan nyo yung ginagawa, ngak-ngak. Ngayon, siya tuloy yung nabanatan sa ginawa niyang pag-file ng impeachment. Natakot ba dahil na-reveal yung mga tinatago mong baho? 'Di ba, na as a DENR secretary, anong ginawa mo? Halos gusto mong mapulbos yung mga bundok para lang magkaroon ka ng kita? Di umano? Para magkaroon ka lamang ng negosyo para yumaman?
Ay, naku mga minamahal, tandaan ninyo, ang impeachment ay isang political process yan. Alam naman natin na hindi mag-GG or magbo-boom itong kanilang i-final na impeachment kasi kailangan ng support mismo ng House of Representatives. Kailangan din mismo ng solidong ebidensya. Eh, wala silang momentum eh. Wala silang critical mass. 'Di ba? Hindi nila kayang i-one hit delete dahil wala silang solid case. 'Di ba? So bilang veterano mag-isip, 'di ba? Tungkol nga po dito sa politika, baka naman naiisip nila na ba't pa natin 'to ipilit? Mukha na tayong talo dito eh. 'Di ba? Umpisa pa lang eh. Or baka naman nag-file sila at gusto nilang pakinggan yung masa kung ano nga ba yung sinisigaw ng mamamayang Pilipino, kung G ba ang mga Pilipino. Siguro dahil nakita nilang walang suporta, ay hindi na lang nila i-final, mga minamahal. 'Di ba? Dahil baka at the end of the day, sila din yung yung masaktan. 'Di ba? Or posible namang may binalikan sa record kay Mike Defensor. 'Di ba? Posibleng ganon. Oo. Kaya medyo inatras, inurong dahil mukhang delikado yung kanyang ginawa dahil nagre-reflect sa kanya. Kasi sa politika, mga minamahal, meron diyang pinaka-pusher. Meron diyang pinaka-frontliner. Merong taga-bigay ng script, may taga-sulat ng script, may taga-basa ng script, may nagpapagalaw eh. 'Di ba? Tigit sa lahat, kapag ikaw ay umaatras na sa eksena, abay isa lang yung ibig sabihin yan, talunan ka. 'Di ba? Or baka naman ginamit itong si Mike Defensor bilang testing balloon. Okay ko, ginamit ka lang palang Mike Defensor, no? Ginamit ka lang para mag-ingay, tapos yung ending, nasira yung reputation, nasira yung pangalan mo. 'Di ba? Yan yung masakit, mga minamahal. Ginamit ka lang para sukatin ang reaksyon ng publiko. Tapos nung nakitang wala namang traction, nung nakita namang walang suporta ng Kongreso, abay, wala na. Atras na, tapos bigla nyo na lang sasabihin, hindi, Supreme Court na lang yung bahala. Kung hindi ba naman kayo mga tarantado? Yung tipong gusto nyong magpabagsak, pero kayo yung unang bumagsak. 'Di ba? Ano yung nangyari? Sila yung umatras. 'Di ba? Narinig ko pa nga sa isang vlogger, si Mike Defensor, ay dati daw pong syota. Di umano ni Aling Maliit. Totoo ba yun? Diba? Mga minamahal. Hindi porkat sabi ko nga sa inyo, maingay ka, ibig sabihin, meron ka ng hawak na katotohanan. Hindi porkat matapang ka magsalita, hindi ibig sabihin nun may ebidensya ka. At hindi porkat may impeachment complaint, ibig sabihin may kasalanan na agad ang Pangulo. Diba? Maybe aksidente lang yung ginawa ni Mike Defensor, or maybe strategy lang yung ginawa ni Mike Defensor, or maybe napag-utusan lang. Pero in reality, mga minamahal, yan po ay isang pamumulitika lamang. Yung ginagawa nila kay PBBM. O tingnan ninyo, isa lang yung tawag dito, yung nakapag-pasa ng impeachment complaint, yung Makabayan Black, bukod doon kila Andre Deso. So maybe yun na lang ata yung susuportahan nila, no? Diba? Kasi yung sa Makabayan Black, merong nag-endorse na kongresista. Pero dito kaya kila Mike Defensor, wala. Oo. At saka mga minamahal, di ba dapat sana, itong ginagawa ng mga taong to, nananahimik na lang eh. Kasi ang dami na nalang ginawa before. Di ba, mayroong hakbang ng maisug, mayroong parali-rali, ang dami nilang ginawa. Hindi nga umubra, tapos yan pa kayang impeachment, na wala naman silang ebidensya. Diyos ko, di ba mga minamahal? At saka sa mga mag-i-endorso dyan ng impeachment nila, magtrabaho kayo. Oo, hindi yung inuuna ninyo mga bagay na hindi naman nakakatulong sa ating bayan. Di ba? Actually, mga minamahal, mukhang naipasa nga ng Makabayan Black itong i-filed nila na impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Napagtanto ko na talagang kailangan na ni former House Speaker Martin Romualdez na bumalik sa Senado. Oo, alam niyo kung bakit? Kasi si Martin Romualdez, siya yung siya lamang yung katangi-tanging Speaker of the House. Nung naging Speaker siya, hindi gumalaw ang Makabayan Black para sa impeachment complaint laban dito kay President Bongbong Marcos. Naalala ninyo? Hindi yan coincidence. Hindi yan timing yung pag-file ng impeachment complaint ng Makabayan Black.
Wala kasing nag-a-advise sa kanila. Walang nagpapaamo sa kanila. Nung nandun yan si Martin Romualdez, ang tibay ng ng leadership ng House, mga minamahal. Puro trabaho, 'di ba? Lalo na sa panahon na mataas ang presyo ng bigas, kulang yung mga classroom, may mga problema sa kuryente, tubig, lahat-lahat, 'di ba? Ramdam ng mamamayang Pilipino yung hirap bawat araw, 'di ba? Yung paghirap nila sa buhay. Talagang laki din talaga ng naitulong ni Martin Romualdez. Tingnan nyo partida siya yung tinitira ng mga DDS. Pero hindi siya nagpatinag. Nagtatrabaho siya ng maayos. At mas abala siya sa pagtatrabaho kaysa sa pamumulitika. At ngayon, mga minamahal, malinaw ang pagkakaiba. Ito, maiba tayo. Malinaw ang pinagkaiba ng Senado at ng House of Representatives. Okay naman si Boji D. Pero, mahina Mga minamahal, yung niya, yung PFP, mahina. Oo, samantalang yung miyembro ng Lakas CMD, ang daming miyembro, naging super majority pa nga yung Lakas CMD Pero yung PFP 27, hindi makakatulong sa impeachment ni PBBM. Oo, hindi nila kayang kontrolin ang magiging desisyon ng ibang mga nasa House of Representatives kung sakaling maituloy itong impeachment kay President Bongbong Marcos. Hindi nila kayang kontrolin yan. Kailangan ibalik itong si Martin Romualdez kasi siya lang naman yung nakakapagpaamo sa Makabayan Block. At saka kailangan natin yung ibang miyembro ng Lakas CMD kasi sobrang sobrang super majority yung tawag dito, yung Lakas CMD at kayang hawakan yan ni Martin Romualdez. 'Di ba? Hindi ko nga mawari, hindi ko malaman kung bakit tinitira siya ng ibang mga vloggers. 'Di ba? Nagtatrabaho naman siya ng maayos. Kung hindi nga dahil kay Martin Romualdez, tingnan ninyo mga minamahal. 'Di ba? Baka napilaya na noon itong si PBBM tapos medyo parang inuulit pa nga ngayon 'Di ba? Na pipilayan nila si President Bongbong Marcos sa pamamagitan ng impeachment. Noon, natunugan pa lang ni Martin Romualdez, dinemote niya na si GMA. From Senior Deputy Speaker to Deputy Speaker hanggang sa nawala sa mapa. 'Di ba? Tapos gusto ninyo si Boji D lang. Hindi ako against kay Boji D. Pero si Boji D medyo mahina, mga minamahal. Yung depensa niya, puro lang pa yung defense. 'Di ba? Mahina yung defense niya Dapat minsan may attack din tayo. Attack on Titans. Kaya natin yan. Anyway, mga minamahal, iba talaga yung trabaho noon ng Senado. Ng Senado tapos ng House of Representatives. Ang layo ng pinagkaiba. Yung Senado, wala Oo, talagang balasubas. Nung si Martin Romualdez yung Speaker of the House, tingnan ninyo, stable po ang House of Representatives. Kasi yung kanilang prioridad, mga minamahal, is mapaunlad ang mamamayang Pilipino. Gumagawa ang House ng solusyon. Habang ang Senado, gumagawa lamang po ng ingay. Oo, mga minamahal. Hindi to usaping hindi to usapang namimersonal tayo. 'Di ba? Ito po ay isang pag-uusap tungkol po sa partido na kung saan ang ini-embrace natin dito yung pagtulong sa mamamayang Pilipino. Ito po yung usapin sa trabaho, laban sa mga pinapalabas nila, 'di ba? Batas laban sa papreskon, 'di ba? Output versus ingay. Ito yung malinaw na kaibahan ng House of Representatives, mga minamahal. Ang House, malinaw pong meron direksyon. Meron na kayo papakita sa inyo. Romualdez pushes bills to make affordable rice lasting a reality. Pakita ko yan sa inyo. Diba? Ano pa ba? Mga dapat kong ipakita. Okay, ito pa. Romualdez files priority bills on NFA reform, OFW aid, and CDC creation. Yan dapat, di ba? Yan yung nilalagay natin dyan, yung magtatrabaho. Nasaan pa ba? Ito yung House, yung LEDAC. House resume session eyes passage of 36 LEDAC bills. Yan Ganyan dapat yung nagtatrabaho, yung inaano natin, yung pinopromote. Diba? Mga minamahal.
Manggagalaiti na naman sa atin dyan yung ibang mga vlogger. Hayaan natin sila. Mga minamahal, basta tayo dito, ang ginagawa natin is, hindi naman natin sila tintira, tayo po ay nagpo-promote lamang ng tama. Yung promotion na hindi bayad, yung nasa puso, 'di ba? Si Martin Romualdez, sobrang linaw ng kanyang ginawa. Nung siya ay house, gumawa ng batas na may agarang epekto sa araw-araw na buhay. 'Di ba? Naka-align sa LEDAC priorities ng Pangulo. Nakatuon po sa pagkain, edukasyon, kalusugan, kuryente, social protection, at kabuhayan. May sinusunod na magandang agenda. Mayroong sinusukot na magandang output at sobrang linaw na benepisyo sa mamamayang Pilipino. Samantalang yung Senado, ano yung ginawa ng Senado, mga minamahal? 'Di ba? Madalas nating nakikita ang Senado na mababa ang kanilang ratings. Bakit? Panay kasi paulit-ulit na press con. In aid of publicity. Hindi in aid of legislation. Diba? Privileged speeches ang umiikot. Hindi po, mga minamahal, yung priority sa mamamayang Pilipino. May kanya-kanyang sariling depensa, political positioning, diba? Yung papiling, kala mo, para talaga sa mamamayang Pilipino diba? Madami silang oras para sa papress ko na yan. Madami silang oras para sa camera. Laki yata ng pondo ng Senado, no? Para laging nakikita sa camera. 'Di ba? Pero kapag ginanapan ng malinaw na batas na naipasa nila, wala Puro lang sila kapit sa ingay. Tapos konti lang yung kanilang naipapakita. Ganyan ba? 'Di ba kaya dapat itong si Martin? Dapat binabalik yan bilang speaker ng House, 'di ba? Kung may solusyon naman na nangyayari, kung makikita nyo dyan sa House, sa Senado, konti lang. Pero sa House, naku Diyos ko, mas natalo pa nga ng House yung yung Senado. Kaya nga ang dami nagsasabi, dapat i-abolish niya niyan. Senado. At dami ba ng mga pa-feeling privilege dyan? Diba? Tsaka ginagastos nila yung pera ng taong bayan para lang sa pa-presscon, pero wala namang solusyon. Ngayon, ito yung pinakamalinaw at pinakapatunay, diba, na nagtatrabaho, mga minamahal. Itong si Martin Romualdez. Naalala ninyo yung House Bill number 0475? Ang principal author niyan, ito pakita natin. Ang principal author niyan ay walang iba kundi itong si Martin Romualdez. House Bill number 04. Search natin. House Bill number 04. Wait lang. 04745. 745. Ito yung House Bill na yan. Last Meal School Act. Diba? Ito. Yan Pakita ko sa inyo. Diba? Ano ibig sabihin yan? Ito lang naman yung ibig sabihin yan. Layunin ng batas na tugunan ang matagal na problema sa edukasyon. Yan yung tinatawag na last meal problem. Kasi kawalan ng di ba? Ang daming classroom na wala. Di ba? So ngayon gusto nilang magkaroon ng access yung mga kabataan sa mas easiest way. Di ba? Yung mahabang lakaran para sa mga bata para lang makapag-aral. Gusto nilang magkaroon ng easiest way. Oo. Ngayon, ano ba yung mandato ng batas? Okay. Tukuyin ang priority ng GIDA at conflict-affected areas. Parang road, farm to market yung atake. Diba kung bundok yung eskwelahan, papagawa nila ng matatawag natin kalsada. Para easiest way lang, diba, mga minamahal. So, nagpatayo din sila ng mga roads na ligtas na daanan. Para mas easiest lang ang pagpunta ng mga kabataan, mga mangangaral, dyan nga po sa sa eskwelahan, 'di ba? Naranasan nga ni Mima, 'di ba? Pinakita ko nga sa inyo dati. Naglalakad ako sa napakalalim na putik para lang makarating sa paaralan kasi layo ng paaralan namin nung nung high school ako. Talagang 1 hour na lakaran. Oo. Ngayon, gusto ni Martin Romualdez na siguraduhin na tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga kabataan kaya sinisecured niya
na magkaroon ng roads at maraming classroom ang mga estudyante, mas pinadali niya. 'Di ba? Ang trabaho ng iba nating guro, mini-maintenance niya, at pinagawa niya ng mga infrastruktura. Ito, hindi to project ng pang media. Ito ay permanenteng solusyon. 'Di ba? Na nakaangkla sa pambansang polisiya. Yan yung gusto natin. Habang yung Senado ang ginagawa ay puro lang privilege speech. 'Di ba? Puro lang pa-press-con. Samantalang si Martin, 'di ba? Nagpapaaral ng mga bata. Kaya nga, medyo humanga din ako Talagang matagal na akong humanga dito kay Sandro Marcos. Pero, isa din si Sandro Marcos kung bakit nagkaroon ng mas magandang direksyon. Ito nga pong house. Malaki yung naging papel ng leadership, mga minamahal, ni Sandro Marcos, 'di ba? Si Sandro Marcos, ano ba yung naging status ng LEDAC bills? Biruin nyo, 48 LEDAC priority bills. Tapos, 12 po ang naipasa and nagkaroon ng final reading. Tapos, 36 pa ang pending at mas pinapabilis ng proseso. Ngayon, ano ba yung goals at aims nito? Panatilihing naka-align sa Kongreso ang legislative agenda ng ating Pangulo at totoong pangangailangan para sa mamamayang Pilipino na mapapakinabangan. 'Di ba? So, ito, 'di ba? Si Romualdez din, meron ding naging priority bill laban sa mahal na bigas. Naalala ninyo yung House Bill number tawag dito ito, i-search natin. House Bill number 1 Rice Act. Ano ba yung ibig sabihin ng House Bill number 1 Rice Act? Ito, binabasa ko sa inyo Ito. Nakikita ninyo? Ano yung nakalagay dyan? The Rice Industry and Consumer Empowerment, Rice Act, officially House Bill number 1, aims to reform the National Food Authority or NFA, to bring down rice prices, stabilize supply, and strengthen support for the Filipino farmers. Yan yung gusto ko, yung tinatanggal yung mga middleman. Ito na yun, Yun na yun. Diba, suportahan natin yung mga local farmers. Huwag yung mga middleman kasi sila lang yung kumikita. Biruin mo, bibili nila yung palay sa halagang 16 pesos tapos yung bigas ibebenta ng 50. Sino yung tumubo? Diba? Ang tumubo dyan, yung mga, mga middleman. Diba? So ngayon, binabalik ni Martin Romualdez at pinapalakas niyang kapangyarihan ng NFA. So ano yung layunin nito? Siyempre, unang-una, mga minamahal, price stabilization, supply security at direktang suporta sa farmers, and also dito nga po sa mga consumers. Diba? Anyway, so pinalawak din ang saklaw ng PCIC. Diba? Para magkaroon ng proteksyon laban sa mga magsasaka kapag may bagyo, baha, at agtuyot. Habang ang Senado ay nag-aaway, ito namang House, sabay nilalabanan ng gutom. Mga minamahal, oo. Kaya nga medyo nasasaktan yung mga senador pag kumikilo si Martin Romualdez kasi hindi nila kaya si Lolo Martin. 'Di ba? Ngayon, ito yung pinaka-real talk natin. Nasaan napunta ang pondo ng Senado? 'Di ba? Bakit mataas pa din yung 'di ba, mga minamahal, sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin, sa kakulangan ng classroom, mga problema sa kuryente at tubig, krisis at mga health access, ano ba yung naging bitaw? Mga minamahal, ano ba yung nanging babaw sa Senado? Wala, puro away, puro patot sa dahan, paulit-ulit na investigasyon. Ulit-ulit na, defense, ginawa nilang defense mechanism ang Senado Politikang wala namang malinaw na output. So, marami tayong tanong dito sa Senado Kasi wala silang konkretong solusyon. Pero itong si Martin, mga minamahal, talagang nagkaroon ng factory ng batas. 'Di ba? Oo. Kay Martin, hindi uso yung tok-tok. Kay Martin, uso yung work. 'Di ba? Yung natin, gustong maibalik. 'Di ba? Kaya masasabi ko lamang talaga yung House. Kung tatanungin natin trabaho, lamang ang House. Kung hanapin natin ng resulta yung House tapos Senado, mayroong may papakita ang House. Kung ingay lang, bigyan nyo na yan sa Senado. 'Di ba? So ang bayan, hindi nabubuhay sa politika or mga political damage lamang. Nabubuhay ito sa mga gumaganang batas.
So, di ba? Oh, habang ang House of Representative ay abala sa bansa, bakit ganun ang Senado? Di ba? Puro abala sa pakikipag-away. Dapat ginagaya nila yung House eh. Di ba mga minamahal, na abala sa pag-aayos ng batas na makakatulong dito nga po sa napakaraming mamamayang Pilipino. Alright mga minamahal, yun po. Kaya ano masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.